Paano mo tatanggapin kung isang umaga magising ka sa isang kama, katabi mo ang lalaking akala mo ay ang iyong mapapangasawa? Ito pala ay ang kakambal. Paano ipapaliwanag ang nangyari? Sinong dapat sisihin? Sinong pakakasalan ni Clara? Ang lalaking ilang taon niyang kasintahan o ang lalaking nakasipi niya na isang gabing walang pag-ibig, estranghero sa kanya? Isang gabi na mapanlinlang nakadiliman ang tuluyang umukit sa kapalaran ni Clara. Sa pag-aakalang nasa bisig siya ng kanyang tapat at mapagmahal na kasintahang si Liam, binigay niya ang kanyang buong puso at pagkababae. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Ngunit sa pagbura ng dilim at sa pagsilip ng unang sinag ng araw, isang matinding kilabot ang sumalubong sa kanya. Ang lalaking natutulog sa kanyang tabi hindi si Liam, kundi si Lucas, ang arogante, mapanganib at kinatatakutang kakambal nito na matagal nang may lihim na galit o pagnanasa sa kanya. Ang nag-iisang pagkakamalang yon ay nagbunga na isang bagong buhay sa sinapupunan ni Clara. Isang lihim na sana dadalhin niya sa hukay ngunit mabilis na natuklasan ng makapangyarihan at mapang-aping pamilya ng kambal. Upang maiwasan ang malaking eskandalo, nasisira sa reputasyon ng kanilang angkan, nagbaba ng hatol ang kanilang lolo. Kailangan panagutan ni Lucas ang kanyang nagawa. Sa isang iglap, napilitang ipinasok si Clara sa isang kasal na walang pag-ibig at binahay na isang nakatagong mansyon sa Tagaytay. Sa ilalim ng iisang bubong, naging bilanggo si Clara sa gintong hawla ng lalaking nagnakaw ng kanyang kawaldasan, habang si Liam naman nasa ibang bansa at walang kinalaman sa katotohanan. Unti-unting napapansin ni Clara na tila halimaw at malamig na si Lucas na may tinatagong ibang muka. Mga haplos na may pag-aalaga at mga titig na may malalim na sugat. Hanggang kailan mapapanindigan na ni Clara ang galit kung bawat gabi nagiging sandali ng mapanuksong tukso. At ano ang mangyayari kapag bumalik si Liam upang bawiin ang babaeng unang nangako sa kanya? Ito ba ay isang malupit na biro ng tadhana o isang matagal nang pinagpaplanuhang bitag ng kambal na nagnanais na maangkin siya? Malamig ang gabi. Tila nakikiramay ang langit sa bigat ng nararamdaman ni Clara. Ang marangyang rest house ng pamilya Monteverde ay nababalot ng katahimikan. Maliban sa tunog ng malalakas na hampas ng hangin sa labas, sa loob ng madilim na silid nakaupo si Clara sa dulo ng kama, yakap ang kanyang mga tuhod habang walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Hawak niya isang baso ng wine na kanina pa niya pinaikot-ikot, umaasang mapapakalma nito ang nagwawalang emosyon sa kanyang dibdib. Kakagaling nila sa isang matinding pag-aaway ng kanyang kasintahan na si Liam. Halos 2 taon na silang magkasintahan, ngunit ngayon lang sila nagkausap ng ganon katindi. Tungkol yon sa magkaiba nilang pangarap. Si Liam nagnanais ituloy ang kanyang karera sa ibang bansa, habang si Clara nagnanais manatili upang alagaan ang kanyang may sakit na ina. Sa gitna ng sigawan, nagbato ng mga salitang nakakasakit ang bawat isa, hanggang padarag na lumabas ng silid si Liam. Akala ni Clara iniwan na siya nito sa gitna ng kawalan. Bakit ba kailangan maging ganito kahirap? Bulong ni Clara sa dilim, kasabay ng muling pagpihit ng pinto. Naitaas niya ang kanyang tingin. Sa pagitan ng manipes na liwanag mula sa pasilyo, pumasok ang isang matangkad na bulto ng lalaki. Amoy alak to, ngunit may halong bango ng mamahaling pabango na pamilyar sa kanyang ilong. Ang panlalaking amoy na palaging nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa tungyayakapin siya ng kanyang kasintahan, ang lalaki tila pagod din, bahagyang pasuray-suray ang lakad. Liam, basag ang boses na tawag ni Clara. Ang akala niya bumalik total na tauhan at napagtanto na hindi nito kayang matulog ng galit sila sa isa't isa. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip sa ilang malalaking hakbang, narating nito ang gilid ng kama. Sa gitna ng kadiliman, hinila niya si Clara patayo. Walang paalam, walang paliwanag. Kinulong niya ang dalaga sa isang mahigpit, marubdob at tila nagmamadaling yakap. Masidhi ang bawat dampi niya sa labi nito, sa kanyang leeg at mga labi. Nabigla si Clara sa bagsik at bagsang ng mga halik na iyon. Mas agresibo kumpara sa nakasanayan niyang banayad ng pagsuyo ni Liam. Ngunit sa isip niya baka dahil lang yon sa labis na emosyon mula sa kanilang pag-aaway. Ang galit, takot at lungkot ni Clara unti-unti natunaw sa ilalim ng nag-aalab na pagnanasa. Tinanggap niya bawat haplos, bawat bariing halik at ang mababigat na hininga ng lalaki sa kanyang balat.
Sa ilalim ng makapal na kumot, sa gitna ng kawalan ng liwanag, ibinigay ni Clara ang pinakamahalagang hiyas sa kanyang pagkababae. Sa buong akala niya yon ang paraan ng kanyang mahal upang sabihing nagbago ng isip nito, na mahal siya nito at hindi siya kayang iwan. Walang salitang namutawi sa labi ng lalaki pero marubdob na kilos at nagbabagang hininga lamang hanggang sa tuluyan na silang tangayin ng antok sa bisig ng isa't isa. Dumating ang umaga na may dalang malupit na katotohanan. Unti-unting sumilip ang sikat ng araw sa pagitan ng mga kortina ng bintana, naghahagis ng gintong liwanag sa loob ng silid. Dumampi ang init sa mukha ni Clara, nag-inat siya. May marahang ngiti sa mga labi habang dahan-dahan dinidilat ang mga mata. Masarap ang kanyang pakiramdam. Naniniwala na ang pagising niya ay sasalubungin ang yakap ng kanyang siriyam. Pinihit niya ang kanyang ulo upang pagmasdan ng mukha ng lalaking natutulog sa kanyang tabi. Ngunit sa isang iglap, tuluyang nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Napalitan niyo ng matinding kilabot na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang lalaking mahimbing na natutulog sa tabi niya ay may parehong-pareho ng mukha ni Liam. Mula sa hugis ng panga hanggang sa kapal ng kilay. Ngunit may isang maliit, pamilyar na pilat ito sa dulo ng kanyang kilay na hindi kailanman magkakaroon ng kanyang nobyo. At ang mas nagpabilis ng kabog ng kanyang dibdib. Ang kanang kamay ng lalaki na nakalaylay sa unan ay may suot na mamahaling silver ring na may disenyong bungo at itim na bato. Hindi ito si Liam. Lucas? Isang matinding tili ang kumawala sa bibig ni Clara. Isang hiyaw na halos bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Nagising ang lalaki dahil sa kanyang tili. Tamad nitong dinilat ang mga matang kasing talas at kasing talim ng lawin. Mga matang walang bakas ng lambot na madalas niyang nakikita kay Liam. Nang makita ni Lucas si Clara na nakabalot ng kumot, umiiyak at nanginginig sa labis na takot at dumi, isang mapanguyam at mapanganib ng ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi nito. "Good morning, my brother's girl." Malamig, paos at sarkasikong boses ang lumabas sa bibig ni Lucas. Habang dahan-dahang umuupo sa kama. "O dapat ko bang sabihin, aking babae na rin ngayon matapos ang nangyari kagabi? Anong ginawa mo? Bakit ka nandito? Nasan si Liam?" Hysterical na sigaw ni Clara, habang pilit hinahanap at hinihila ang kanyang mga damit sa sahig upang itago ang kanyang katawan. Ang buong sistema niya ay nandidiri at nasusuka sa katotohanan. Bumangon si Lucas nang walang pakialam sa kanyang hubad na katawan. Tumayo to sa harap ni Clara, tiningnan siya mula ulo hanggang paa na para bang pagmamay-ari na niya ito. "Huwag mo kong sigawan sa sarili kong kwarto, Lara," mariing sagot ni Lucas habang ang boses ay seryoso at walang emosyon. "Ikaw ang pumasok sa silid nito kagabi. Ikaw ang umiiyak na sumunggab sa akin at ikaw ang unang humalik. Lasing ako at hindi ako santo para tumanggi sa isang magandang babaeng nag-aalay ng sarili niya sa kama ko. Huwag mo kong sisihin kung naging masarap ang gabi nating dalawa." Naiiyak na napaupo sa sahig si Clara. Sinandal ng likod sa pader habang yakap-yakap ang kanyang sarili. Parang gumuho ang buong mundo niya. Ang arogante, antipatiko at kilalang black sheep ng pamilya Monteverde na si Lucas, ang lalaking mortal niyang kaaway dahil palagi siyang hinahamak at pinag-iinitan nito tuwing magkikita sila ang siyang nakasiping niya. Paano ng relasyon nila ni Liam? Paano niya haharapin ang lalaking tunay niyang minahal pagkatapos ng gabing ito ng malupit na pagkakamali? Habang umiiyak si Clara, nanatili namang nakatitig sa kanya si Lucas. May kakaibang kislap sa mga mata na mahirap basahin. Isang buwan ang mabilis lumipas matapos ang gabing yon ng malupit na pagkakamali. Para kay Clara, ang bawat araw na nagdaan ay tila isang mahabang pagtitiis sa impyerno. Sinubukan niyang magpanggap na walang nangyari. Nilaban niya ang kanyang alaala, tinanim sa kaibuturan ng kanyang isip na ang gabing yon ay isang masamang panaginip lamang. Iniwasan niya si Lucas sa tuwing may okasyon ng pamilya Monteverde at mas lalo niyang siniksik ang sarili sa pagiging mabuting kasintahan kay Liam upang mapagtakpa na matinding guilt na kumakain sa kanyang konsensya. Ngunit ang tadhana ay may masamang biro at ang nakaraan may sariling paraan upang maningil. Nitong mga nakarang linggo, napapansin ni Clara ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Palagi siyang nakakaramdam na matinding pagkapagod kahit wala naman siyang ginagawa.
Sa tuwing umaga bago pa man siya makabangon sa higaan, ay mabilis na siyang tumatakbo sa banyo upang isuka ang walang laman sikmura. Ang paborito niyang amoy ng bagong lutong kanin ay bigla-biglang nagiging dahilan sa kanyang pagkahilo. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang nakatitig sa salamin ng banyo ng kanyang maliit na apartment. May hinala na siya, ngunit pilit niya itong sinasantabi dahil sa takot. Hanggang isang umaga, hindi niya na natiis ang bigat ng binata. Nang hinala, palihim siyang bumili ng pregnancy test kit sa pinakamalayong butikang alam niya. Sa loob ng banyo ang tibok ng kanyang puso parang nagbabadya ng bagyo. Lumipas ang 5 minuto na tila ba 5 taon na para sa kanya. Dahan-dahan niyang binaligtad ang maliit na plastic na tester na nakalapag sa lababo. Nalaglag ang kanyang puso. Halos mawalan siya ng lakas sa kanyang mga tuhod kaya napaupo siya sa malamig na sahig. Malinaw, matingkad at walang alinlangan ang 2 pulang guhit na lumabas sa tester. Hindi maaari, bulong ni Clara, habang sunod-sunod pumapatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Bakit ngayon pa? Panginoon, bakit? Binalikan niya ang kalendaryo sa kanyang telepono, binilang ang mga araw. Sa buong 2 taon ng relasyon nila ni Liam, palagi silang nag-iingat dahil pareho pa sila nagtatrabaho at nag-iipon para sa kanilang kinabukasan. Ang tayong gabi na walang proteksyon, ang tayong gabi na ganap at marubdob ang nangyari sa isang madilim na silid ay ang gabi kasama si Lucas. Ang batang nasa sinapupunan niya hindi kay Liam. Ito ay dugo at laman ng lalaking labis niyang kinatatakutan at kinabubwisitan. Kargado ng mabigat na emosyon, nagdesisyon si Clara na makipagkita kay Liam sa isang pribadong restaurant. Alam niya ang kailangan nitong sabihin. Hindi niya kayang pumasok sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan. Lalo na't may inosente ng buhay ang masasangkot. Handang tanggapin ni Clara ang galit at paggamuhin Liam basta lang mailabas niya ang katotohanan. Pagdating niya sa restaurant, naabutan niya si Liam na kanina pa naghihintay. Kabaliktaran ng kanyang namumutla at balisang mukha, ang mukha ni Liam ay nagniningning sa labis na kagalakan. Clara, mabutit na karating ka, masayang sabi ni Liam, sabay tayo upang suubin siya ng mabilis na halik sa pisngi. Hinila nitong upuan para sa kanya at mahigpit na hinawakan ang kanyang malamig na mga kamay. May napakagandang balita ako sa'yo. Liam, may mahalaga rin akong sasabihin. Pautal na saad ni Clara habang kanyang puso ay parang pinipiga. Ako muna, please, dahil para sa ating dalawa ito. Pagmamakaawa ni Liam na may malalawak ng ngiti sa mga labi. Natanggap ako sa scholarship at management training sa Amerika, Clara. 3 taon ako ron at sagot ng kumpanyang lahat. Sabi ko sa'yo magbubunga rin lahat ng pagtitiis natin. Pagbalik ko, mayaman na ako, may posisyon at agad tayong magpapakasal. Napatigil si Clara. Ang mga salitang nakanda sana sa kanyang dila, tila umurong at naging matatalim na dumi na bumara sa kanyang lalamunan. Tinitigan niya ang mukha ng kasintahan, ang mukhang puno ng pag-asa, pangarap at walang kaalam-alam sa dumi na kanyang dinadala. Paano niya sasabihin dito na buntis siya at ang ama ay ang sarili nitong kakambal na kapatid? Ang balitang yon hindi lang wawasak sa pangarap ni Liam sa Amerika. Sisirain din ito ang buong pamilya Monteverde at lilikha na isang malaking hidwaan sa pagitan ng magkapatid na hindi na maghihilom. Clara, may problema ba? Bakit bigla kang namutla? Pag-aalalang tanong ni Liam na mapansing di nagbago ang reaksyon ng nobya. Isang pilit at masakit na ngiti ang sinagot ni Clara. Habang sa ilalim ng lamesa, mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang tiyan. Wala. Sobrang saya ko lang para sa'yo, Liam. Sobrang proud ko sa'yo. Nagpa siya si Clara ng sandaling iyon. Isasakripisyo niya ang kanyang sarili. Hayaan niyang umalis si Liam patungong Amerika upang matupad nito ang mga pangarap nito. Sasarilinin na lamang niya ang bigat ng kargang ito. Palalakihin ang bata ng mag-isa at tuluyan ng lalayo sa buhay ng mga Monteverde. Ngunit hindi alam ni Clara, ang kanyang mga plano ay binuwag na bago pa man niya ito masimulan. Sa labas ng restaurant, sa loob ng isang itim at mamahaling kotse, may isang pares na mga mata ang kanina pa nakamasid sa kanila sa pamamagitan ng salaming bintana. Si Lucas na nakasandal sa leather na upuan habang hawak-hawak ang isang kopya ng medical laboratory report mula sa klinikang pinuntahan ni Clara kaninang umaga. Binayaran niyang doktor upang makuha ang impormasyon. Akala mo ba matatakasan mo ko, Clara?
Bulong ni Lucas sa sarili. Isang madilim at seryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha habang hinahaplos ng kanyang daliri ang pilat sa kanyang kanang kilay. Dala mo ang anak ko at hindi ko hahayaang lumayo ka. Di nagtagal ang lihim na pilit tinatago ni Clara sa kanyang sinapupunan. Isang linggo. Matapos ang emosyonal na pag-alis ni Liam patungong Amerika, isang marangyang itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng kanyang maliit na apartment. Isang lalaking naka-uniforme ng pang-security ang kumatok sa kanyang pinto at may nabot na isang ginto at dekalidad na sobre. Yun ay isang kautosan na hindi maaaring tanggihan mula sa pinaka-makapangyarihang tao sa kanilang lungsod, si Don Alejandro Monteverde, ang lolo ni Liam at Lucas at ang tumatayong haligi ng pamilya. Pagdating ni Clara sa dambuhalang mansyon ng mga Monteverde, halos hindi siya makahinga sa tindi ng kaba. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol na sahig ay tila ba paglapit sa kanyang sariling hatol. Inakay siya ng mayordoma patungo sa opisina ng Don. Pagbukas ng pinto, laking gulat niya na makitang hindi lang ang matanda ang naroon. Nandun din si Lucas, nakasandal sa tabi ng malaking bintana. Formal ang kasuotan, ngunit nananatili ang kanyang aroganteng tindig. May hawak tong kristal na baso na may lamang alak at ang kanyang madidilim na matay agad na sumalubong sa natatakot na tingin ni Clara. Maupo ka, Clara. Malamig at may otoridad na utos si Don Alejandro mula sa kanyang malaking swivel chair. Ang matanda kilala sa pagiging istrikto, tradisyonal at walang sinasanto pagdating sa reputasyon ng pamilya. Naupo si Clara na halos magkabuhol-buhol ang mga daliri sa kandungan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Alam ko na ang tungkol sa dinadala mo sa iyong sinapupunan. Direktang pahayag ng Don. Walang paligoy-ligoy, walang preno. Ang bawat salita nito'y parang isang matalim na kidlat na tumama sa dibdib ni Clara. At alam ko rin kung sinong tunay na ama ng batang yan. Huwag mong isipin, kahit sa isang saglit, na maloloko mo ang pamilyang to magpapanggap mo na kay Liam ang batang yan. Nalaglag ang panga ni Clara. Napatingin siya na mabilis kay Lucas na ngayon dahan-dahang umiinom ng alak habang blanco ang ekspresyon ng mukha. Alam niya ito ang nagsumbong. Don Alejandro, patawad po. Hindi ko po sinasadya. Naiiyak na pagsusumamo ni Clara. Tuluyan ang pumatak ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Aalis po ako, lalayo po ako sa lungsod na ito. Hindi ko po hihilingin na kinalalanin niyo ko o bigyan ng sustento ang bata. Hindi ko po ito ipapaalam kay Liam. Hihintayin ko po at hayaan ko po siyang mag-aral at magtrabaho sa Amerika nang walang iniisip. Huli na ang lahat para sa ganyang uri ng drama, Clara. Sumabad si Lucas, lumapit ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay umalingaw sa silid. Umupo siya sa bakanting upuan sa tabi ni Clara, sapat na malapit para maamoy ng dalaga ang kanyang pamilya na pabango. Alam na ng buong board of directors ng Monteverde Group na may bago akong tagapagmana. Di naman nahayaan ang isang dugong Monteverde ay lumaki sa labas ng mansong ito, sa isang maliit at maraming apartment at mamuhay ng may kahulugan. Ano? Anong ibig ninyong sabihin? Takot na tanong ni Clara habang lumalayo ng bahagya kay Lucas. Tumayo si Don Alejandro, tinukod ang kanyang baston sa sahig. Ibabahay ka ni Lucas. Titira ka sa kanyang pribadong rest house sa Tagaytay hanggang sa maipanganak mo ang bata. At upang maiwasan ang anumang bulong-bulungan at iskandalo na sisira sa pangalan natin, magpapakasal kayo sa sibil sa lalong madaling panahon. Walang makakaalam sa publiko na si Liam ang unang kasintahan mo. Sa mata ng batas at ng lipunan, si Lucas ang iyong naging kasintahan at siya ang iyong asawa? Parang gumuho ang langit sa ulo ni Clara. Pakasal? Pero hindi ko po mahal si Lucas. Si Liam ang mahal ko. Si Liam ang pinangako kong pakakasalan. Sigaw niya, di na mapigilan ng emosyon dahil sa labis na kawalan ng katarungan. Tumayo rin si Lucas. Sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, hinawakan niya ang braso ni Clara upang patayuin ito. Mahigpit ang hawak niya, sapat lang para maramdaman ng dalaga ang kanyang kapangyarihan. Ngunit maingat upang di masaktan ang kanyang tiyan. Tinitigan niya ng mariin si Clara gamit ang kanyang mga mata na kasing talas ng lawin. Ang pagmamahal ay isang marangyang emosyon na hindi natin kayang pag-aksayahan ng panahon ngayon, Clara. Ngunit ang responsibilidad at ang batas, yan ang hindi mo matatakasan. Mula sa araw na to, sa ayaw mo at sa gusto, akin ka na.
Mabilis at tahimik na naasikaso ang kasal sa sibil. Walang marangyang dekorasyon, walang mamahaling boses ng mga awit at walang mga nakangiting bisita. Isang simpleng pirmahan lamang sa opisina ng isang wesang naganap. Isang malamig na transaksyon na legal na nagtatali kay Clara sa lalaking pinaka-kinatatakutan niya. Pagkatapos ng pirmahan, di na siya hinayaan pang makabalik sa kanyang apartment. Dinala agad siya ni Lucas sa isang malaking mansyon sa Tagaytay, nakatago sa gitna ng malalawak na puno ng pino, malayo sa maingay na syudad at malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. Ang buhay ni Clara sa loob ng mansyon naging tulad ng isang gintong hawla. Lahat ng karangyaan na maaari niyang hilingin naroroon na. Ang kanyang silid ay may pinakamalambot na kutsyon. Ang kusina palaging puno ng mga sariwang prutas at masasarap na pagkain at may 3 katulong na handang sumunod sa bawat utos niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang araw ay tuwing sasapit ang gabi, ang presensya ng kanyang asawa. Si Lucas ay nananatiling isang malaking misteryo para sa kanya. Sa umaga, bago pa magliwanag, maaga itong umaalis para sa mga negosyo ng pamilya Monteverde. Ngunit pagdating ng gabi, gaano man ito kapagod, palagi itong bumabalik sa mansyon upang personal na bantayan ang kanyang pagkain. Ubusin mo yan, utos ni Lucas isang gabi habang nakaupo sa dulo ng mahabang kapagkainan. Pinapanood bawat subo ni Clara sa inihandang sopas at sarimang gulay. Busog na ako. Maktol ni Clara sabay tulak sa pinggan palayo sa kanya. Tinitigan niya si Lucas na may halong inis. Ba't ba kailangan mo akong diktahan sa lahat ng bagay? Ginagawa mo lang naman to para sa bata, di ba? Para sa tagapagmana ng pamilya mo? Tumigil si Lucas sa pag-inom ng kanyang tubig. Tinitigan niya si Clara gamit ang kanyang madidilim na mata na tila ba binabasa ang kaibuturan ng kaluluwa ng dalaga. Tumayo siya. Lumapit sa pwesto ni Clara at dahan-dahang itinuod ang 2 kamay sa sandalan ng upuan ng dalaga. Bahagyang lumapit ang mukha niya, sapat para maramdaman ni Clara ang init ng kanyang hininga. Para sa bata at para na rin sa'yo, mababa at paos ang boses na sabi ni Lucas. Sa gulat ni Clara, dahan-dahang tinaas ni Lucas ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang gilid ng pisngi ng dalaga. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin, Clara. Maputla ka at nangangayayat. Ayoko may mangyayaring masama sa asawa ko habang nasa ilalim ka ng bubong ko. Napakurap si Clara. Tira na pa ako sa kanyang kinaupuan. May kakaiba sa tono ng boses ni Lucas na hindi niya inaasahan. Walang pang-uyam doon. Walang galit, kundi isang malalim at seryosong pag-aalala. Sa tuwing gabi na magkasama sila sa iisang silid, bagamat sa magkaibang bahagi ng kama at may unan na nakaharang sa pagitan nila, napapansin din ni Clara palaging maingat na inaayos ni Lucas ang kanyang kumot kapag nararamdaman itong nilalamig siya sa madaling araw. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang buong mansyon, bigla nagising si Clara dahil sa isang matinding sakit. Nakaramdam siya ng matinding purikat sa kanyang kanang binti na dulot ng kanyang pagdadalang tao. Napadaing siya sa sakit at napahawak sa kanyang binti habang ang mga luhay mabilis na pumatak. Ang binti ko, Lucas! Di niya napigilang maiyak at tawagin ang pangalan ng lalaki sa gitna ng silid. Sa isang iglap, tila ba alertong sundalo na nagising si Lucas. Walang pag-aalinlangan at walang reklamo. Mabilis siyang lumipat sa dulo ng kama kung nasa ng mga paa ni Clara. Kinuha niya ang binti ng dalaga, nilapag sa kanyang kandungan at dahan-dahang hinilot ang naninigas na kalamnan nito. Ang mga kamay ni Lucas malalaki at magagaspang, ngunit may kakaibang lambot at ingat sa bawat haplos na ginawad niya upang maibsan ang sakit na nararamdaman ni Clara. Ayos na ba? Masakit pa rin ba? Tanong ni Lucas pagkalipas ng ilang minuto. Tumingala ito kay Clara at gamit ang kanyang hinlalaki, dahan-dahan itong pinunasan ng luha sa pisngi ng dalaga. Nakatitig lang si Clara sa mukha ng lalaki na sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampshade. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang mukha ni Liam sa lalaking nasa harap niya. Ang nakita niya ay si Lucas. Ang Lucas na unti-unting nagpapakita ng ibang mukha sa kanya. Isang mukha na hindi naman pala ganon kadilim at kalupit gaya ng iniisip niya. At sa hindi malamang dahilan, ang kanyang puso ay nagpakita ng isang kakaiba at mabilis na tibok na kailanman hindi niya naramdaman noon.
3 buwan pa ang mabilis na lumipas, ang tiyan ni Clara kapansin-pansin na ang pag-umbok, isang patunay na ang buhay sa loob ng kanyang sinapupulad patuloy na lumalaki ng malusog. Sa paglipas ng mga araw na iyon, unti-unti ring nababawasan ang tensyon sa loob ng mansyon sa Tagaytay. Ang gintong hawla na dating naramdaman ni Clara tila nagbago. Di niya na nararamdaman na siya ay isang preso, kundi isang reyna na pinoprotekta na isang tahimik ngunit matapang na hari. Isang hapon, habang nag-aayos si Clara ng mga gamit sa library room ng mansyon, aksidente niyang naitabig ang isang makapal na lumang notebook mula sa itaas na estante. Nalaglag to sa sahig at bumukas. Nagkalat ng ilang piraso ng mga lumang litrato at mga papel. Yumuko si Clara upang pulutin ang mga ito, ngunit natigilan siya na makita ang nilalaman na isang pirasong papel. Isa itong drawing, isang sketch ng kanyang muka na nasa kolehiyo pa siya. Sa ilalim ng drawing may nakasulat na maikling tula tungkol sa isang babae na tayong sa malayo lamang kayang titigan. Ang sulat kamay ay pamilyar, hindi yon kay Liam, kay Lucas yon. Anong ginagawa mo rito? Mabilis nagtaas ng tingin si Clara. Nakatayo sa may pinto si Lucas, kakapasok lang mula sa opisina. Bahagyang bukas ang korbata nito at seryosong mukha, ngunit nang makitang hawak na sketch ni Clara, agad kumistap ang hiya at pagkabalisa sa kanyang mga mata. Isang reaksyon na ngayon lamang nakita ni Clara sa aroganteng lalaki. Lucas, ikaw ang nagdrawing nito? Tanong ni Clara. Hawak ang papel na tila ba isang mamahaling hiyas. Matagal mo na akong kilala? Huminga na malalim si Lucas. Lumapit siya at barahang kinuha ang notebook mula sa sahig, ngunit hinayaan niyang hawak ni Clara ang sketch. Umupo siya sa gilid ng mesa, tila sumusuko na sa sikretong matagal niyang itinago. Hindi lang kita kilala, Clara. Nauna kitang makita bago ka pa niligawan ni Liam, pag-amin ni Lucas. Ang boses ay mababa at puno ng emosyon. Sa universidad, palagi kitang pinapanood mula sa malayo. Pero dahil alam kong masayahin ka at pangarap mong isang lalaking malambot ang puso, alam kong hindi ako pasok sa ideal man mo. Kaya nung nalaman kong nililigawan ka na ni Liam, tumabi ako dahil akala ko siya magpapasaya sa'yo. Nalaglag ang panga ni Clara. Kaya ka ba palaging galit sa akin noon? Kaya mo ba ako palaging pinag-iinitan tuwing magkikita tayo? Ngumiti ng mabait si Lucas. Hinaplos ang pilat sa kanyang kilay. Dahil natatakot ako, Clara. Natatakot ako na kapag naging mabait ako sa'yo, hindi ko mapigilan ang sarili kong agawin ka sa kapatid ko. Ang galit ko noon ay galit sa sarili ko dahil hindi kita po pwedeng mahalin. Hinggil sa gabing yon sa rest house, piniliwanag ni Lucas na pumasok siya sa silid na iyon dahil sa labis na kalasingan at kawalan ng pag-asa matapos malaman na aalis si Liam patungong Amerika nang hindi ka isasama. Akala niya walang tao sa silid. Nung niyakap po ako sa dilim at tinawag mong pangalan niya, dapat lumayo ako. Basag ang boses na patuloy ni Lucas. Tumingin ng mariin sa mga mata ni Clara. Pero naging mahina ako, Clara. Ang gabing yon ang unang pagkakataon na naramdaman kong akin ka, kahit alam kong para sa iba ang mga halik mo. Kaya nung nalaman kong buntis ka, hindi ako nag-atubili. Ginawa ko lahat para mapakasalan ka, hindi lang para sa bata kundi dahil matagal ko na ring pangarap na tawagin kang akin. Napatakip ng bibig si Clara habang sunod-sunod na naman ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong to, hindi tuluhan ng takot o galit, ito'y luha ng matinding pagkaunawa. Ang lalaking akala niya ay halimaw na sumira sa buhay niya ay ang lalaking matagal na palang nagmamahal sa kanya sa dilim, handang maging masama at sa tingin ng iba para lang maprotektahan siya at ang kanilang anak. Sa unang pagkakataon, kusang lumapit si Clara kay Lucas. Pinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng malaking kamay ng lalaki. Salamat, Lucas. Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan. Isang malambot ng ngiti ang sumilip sa mga labi ni Lucas. At sa unang pagkakataon, hinila siya ni Clara para sa isang banayad at mapag-arugang yakap na nagpabago sa takbo ng kanilang mga puso. Ang mga sumunod na linggo sa mansyon na puno ng bago at mas malalim na pag-unawa. Ang pag-amin ni Lucas nagsilbing susi upang tuluyan mabuksan ang puso ni Clara. Di na siya natatakot tuwing dumarating ang gabi. Sa halip, tila naging gawin na niya mag-abang sa may bintana upang hintayin ang pagdating ng sasakyan ng kanyang asawa. Ang silid na dati hinahati ng mga unan, naging sanhi sa masisidhing gabi ng pag-uusap, tawanan at mararahang haplos ni Lucas sa lumalaking tiyan ni Clara. Natututunan na ni Clarang mahalin ang lalaking may pilat sa kilay, ang lalaking nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng paninindigan.
Ngunit ang kapayapaan ay tila isang marupok na bubog na madaling mabasag sa isang iglap. Pumasok ang ikatpatong buwan ng pagdadalang tao ni Clara. Isang maulan na hapon, habang si Lucas nasa Maynila para sa isang emergency board meeting ng Monteverde Group, isang hindi inaasahang tunog ng busina ang umalingaw-ngaw sa labas ng tarangkahan ng mansyon. Nagtaka si Clara. Walang binanggit si Lucas na may darating na panauhin. Dahil abala ang mga katulong sa likod bahay, si Clara mismo ang lumapit sa malaking salaming pinto ng sala upang tingnan kung sinong bumaba mula sa isang kulay pilak na sasakyan. Nabitawan ni Clara ang baso ng gatas na hawak niya. Nabasag yon sa sahig. Lumikha ng matalim na tunog kasabay ng tila paghinto ng tibok ng kanyang puso. Mula sa sasakyan, pumasok sa malawak na bakuran ang isang lalaki. Naka-leather jacket ito. May dalang malaking maleta at may pamilyar na pangkurtinang gupit ng buhok. Walang pilat sa kilay nito at ang mga mata nito puno ng paninabik at labis na paninabik habang nakatitig sa mansyon. Si Liam. Hindi natapos ang 3 taon nitong scholarship. Maaga nitong natapos ang kanyang training at nagdesisyong bumalik ng Pilipinas nang mas maaga upang isurpresa ang kanyang kasintahan nang walang kaalam-alam sa mga nagbago sa loob na nakaraang 7 buwan. Sa tulong ng impormasyon mula sa ilang tauhan ng pamilya na walang alam sa tunay na sitwasyon, natunto ni Liam ang rest house sa Tagaytay. Clara! Sigaw ni Liam nang tuluyan nitong mabuksan ang pinto ng sala. Tumakbo to patungo sa kanya. Ang muka ay nagniningning sa kagalakan. Surprise! Bumalik ako ng mas maaga para sa'yo. Ngunit napatigil si Liam sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang mga mata dahan-dahan bumaba mula sa maputlang mukha ni Clara patungo sa kanyang malaki at halatang-halatang 7 buwang tiyan. Ang kagalakan sa mukha ni Liam unti-unti napalitan ng matinding kalituhan na mabilis naging isang malalim na sugat at puot. Clara, ano to? Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Liam. Pilit lumalapit ngunit tila ba napapako ang mga paa. 7 buwan pa lang akong nawawala. Bakit buntis ka? Kanino yan? Liam, hayaan mo ako magpaliwanag. Umiiyak na pagsusumamo ni Clara. Dahan-dahang umaatras habang hawak ang kanyang tiyan upang protektahan ang bata. Ang kanyang buong katawan nanginginig sa takot at labis sa pagkagulat. Sinong ama, Clara? Sinong nanalong lalaki habang wala ako sa tabi mo? Galit na pasigaw na tanong ni Liam. Ang mga luhang bunga ng pagtataksil ay nagsimula na ring pumatak sa kanyang mga mata. Ako. Isang malamig, mariin at pamilyar na boses na ang sumagot mula sa pintuan. Sabay napalingon sina Clara at Liam. Doon nakatayo si Lucas. Basang-basa ang kanyang mamahaling Amerikana dahil sa ulan sa labas at ang kanyang mga mata na kasing talas ng lawin diretsong nakatitig sa kanyang kakambal. Mabilis siyang naglakad, pumasok at agad dumarang sa pagitan ni Liam at Clara. Tila isang pader na handang sumalo ng anumang bala para sa kanyang pamilya. Lucas? Tumingin si Liam sa kanyang kapatid bago muling tumingin kay Clara. Biglang nag-connect lahat ng mga dots sa isipan ni Liam. Ang rest house na ito, ang mga katulong ng pamilya at ang proteksyong binibigay sa dalaga. Kapatid ko, bulong ni Liam. Isang mapang-uyam at nasasaktang tawa ang kumawala sa kanyang labi. Ikaw, ang sarili kong kakambal? Ninakawan mo ko habang wala ako. Clara, paano mo nagawa to sa akin? Paano kayo nagkasundo sa likod ko? Huwag mong sisihin si Clara. Liam, walang kasalanan ng asawa ko. Mariing depensa ni Lucas, pinagdiinan ang salitang asawa upang ipamuka ang katotohanan. Kasal na kami sa sibil, sa utos si Don Alejandro at sa sarili kong kagustuhan. Ang batang dala niya, dugo at laman ko. Kasal? Halos magwala si Liam sa loob ng sala. Sinugod niya si Lucas at hinawakan ang kwelyo ng kumpare. Inagaw mo siya sa akin. Alam mong mahal ko siya, Lucas. Palagi mo na lang bang kukunin lahat ng meron ako? Hindi na lumaban si Lucas. Ngunit nanatiling matigas ang kanyang tindig. Maniwala ka sa hindi, Liam. Hindi ko to plinanong mangyari pero nangyari na. At hindi ko hahayaang saktan mo ang asawa ko o ang anak ko kahit magkapatid pa tayo. Sa gitna ng sigawan at umuusbong na marahas na hidwaan sa pagitan ng magkapatid, naramdaman ni Clara ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Ang labis na stress at takot ay nagdulot ng maagang pag-atake ng sakit. Napaiyak si Clara habang dahan-dahan napaupo sa sahig hawak ang kanyang tiyan habang may bahagyang likidong nagsisimulang umagos sa kanyang mga binti. Nagbabadya ang maagang panganganak.
Ang marahas na sagutan ng magkapatid ay agad na naputol nang marinig ang matinding daing ni Clara. Sabay napalingon sina Lucas at Liam sa dalaga na ngayon nakaluhod na sa sahig, namumutla, sa po na magkabilang kamay ang kanyang tiyan. Ang bahagyang likidong umagaw sa kanyang binti ay sapat na upang maghatid ng tinding kilabot kay Lucas. Clara! Unang nakalapit si Lucas. Walang pag-aalinlangan binitawan ng kanyang coat at mabilis binuhat ng asawa sa kanyang mga bisig. Sa kabila ng kabang nagpapatakbo ng mabilis sa kanyang dugo, nanatiling matatag ang kanyang boses. Liam, buksan mo ang pinto ng kotse. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Napatulala si Liam ngunit nang makita ang hirap at sakit sa mukha ng babaeng minahal niya, mabilis naghari ang kanyang katinoan. Iniwan niya ang kanyang galit, patakbong binuksan ang pinto ng sasakyan. Sumakay sila sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Si Lucas ang nagmamaneho habang si Liam naman ang umaalalay kay Clara sa likod na upuan. Patuloy na nagpapakalma sa dalaga kahit ang kanyang mga sariling kamay nanginginig din. Humika ng malalim, Clara. Kayanin mo to, bulong ni Lucas habang nakatitig sa daan. Pilit nilalagpasan ang bawat sasakyan na humaharang sa kalsada. Sa pamamagitan ng rearview mirror, nakita niya ang pag-aalaga ni Liam, ngunit nakita rin niya ang matinding sakit sa mata ng kanyang kakambal. Pagdating sa pinakamalapit na malaking ospital sa Tagaytay, agad na sinakay si Clara sa isang stretcher. Mabilis siyang dinala ng mga doktor at nurse patungo sa delivery room dahil sa banta ng premature labor dulot ng matinding emosyon at stress. Kailangan po natin magsagawa ng emergency cesarean section. Seryosong pahayag ng doktor bago tuluyang isara ang pinto ng operating room. Masyado pa pong maaga para sa sanggol at tumataas na rin ang presyon ng dugo ng ina, gagawin namin ang lahat. Naiwan ng magkapatid sa madilim at malamig na pasilyo ng ospital. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nababalot ng matinding bigat. Napasandal si Lucas sa pader, unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod kaya napaupo siya sa waiting chair. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liam ang kanyang matigas at aroganteng kapatid na umiiyak ng tahimik. Kung may mangyayaring masama sa kanila, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Basag ang boses na bulong ni Lucas. Sana hindi ko na lang siya ibinahay. Sana inayaan ko siyang lumayo noon para naging ligtas siya. Nakatayo lang si Liam sa kanyang harap, pinagmamasdan ng hapis na mukha ni Lucas. Sa mga oras na yon, nakita ni Liam ang isang bagay na hindi niya inaasahan na makikita sa kanyang kapatid. Ang wagas na pagmamahal para kay Clara. Hindi ito pag-agaw lang ng pag-aari. Handang ibigay ni Lucas ang sariling buhay para lang sa kaligtasan ng mag-ina. Lumapit si Liam, tinapik ang balikat ng kanyang kakambal. Isang mabait ngunit tanggap ng ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Matapang si Clara, Lucas, at alam ko, nararamdaman niya kung gaano mo siya kamahal. Kakayanin nila to? Lumipas ang 3 mahahabang oras ng pagdarasal at pag-aabang. Bawat minutong pumapatak ay tila ba parusa sa dalawang lalaki. Hanggang sa dahan-dahan bumukas ang pinto ng operating room at tumabas ang doktor, tanggal ang kanyang surgical mask at may bitbit na magaan ang ngiti. Ligtas ang ina. Pahayag ng doktor na nagpabagsak sa mga luha ng magkapatid dahil sa labis na lunas. At bagaman kulang sa banang sanggol, malakas ang kanyang iyak. Isang malusog na batang lalaki. Kasalukuyan siyang nasa incubator ngayon para sa kanyang obserbasyon, ngunit ligtas silang dalawa. Napayakap si Lucas sa kanyang kapatid. Isang yakap na matagal nang hindi nangyayari mula nung kanilang kabataan. Sa gitna ng takot na dumaan unti-unti, natunaw ang yero ng galit sa pagitan ng magkapatid. Alam ni Liam sa sandaling yon na kailangan na niyang magpalaya dahil ang tunay na pamilya ni Clara ay ang lalaking kasama nitong lumaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Malasot na ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng pribadong silid sa ospital makalipas ang 3 araw. Dahan-dahang dinilat ni Clara ang kanyang mga mata. Sinalubong ang pamilyar na amoy ng mga sariwang rosas na nakalagay sa gilid ng kanyang higaan. Ang kanyang pakiramdam magaan na, bagaman may konting kirot sa kanyang tahi, ngunit lahat ng sakit tila naglaho nang lumingon siya sa kanyang tabi. Nandoon si Lucas. Nakaupo ito sa isang silya. Bahagyang nakasubsob ang ulo sa gilid ng kanyang kama habang mahigpit na kahawak sa kanyang kanang kamay.
Halatang hindi ito natulog ng ilang gabi dahil sa gulo ng buhok nito at sa bahagyang balbas na tumubo sa kanyang panga. Ngunit para kay Clara, ito ang pinakagwapong mukha na kanyang nakita. Lucas, mahinang tawag ni Clara, sabay pisil sa kamay ng asawa. Agad nag-angat ng tingin si Lucas. Nang makitang gising na at nakangiti ang asawa, mabilis na palitan ng labis na kagalakan ang pagod sa kanyang mga mata. Tumayo siya, banayad na hinagka ng noo ni Clara. Gising ka na, aking asawa. May masakit ba sa'yo? Gusto mo ba tawagin kong doktor? Sunod-sunod at nag-aalalang tanong ni Lucas. Ayos lang ako, nakangiting sagot ni Clara. Ang baby natin, nasan ang anak natin? Di pa nakakasagot si Lucas, nang dahan-dahan bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang nurse na nagtutulak ng isang maliit na transparent crib at sa likod nito kasunod si Liam. Naitaas ni Clara ang kanyang tingin kay Liam. May bakas pa rin ang pag-aalinlangan at hinging paumanhin sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Liam sa gilid ng higaan at binigyan siya ng isang tapat at mapagpalayang ngiti. Huwag ka nang mag-alala, Clara. Maayos ng lahat. Banayan na saan ni Liam? Narito ng pamangkin ko. Napakagwapo, kamukhang kamukha ng kanyang ama. May maliit na pilat din sa dulo ng kilay. Dahan-dahan, binuhat ng nurse ang sanggol. Maingat na nilagay sa mga bisig ni Clara. Sa unang pagkakataon, nayakap ni Clara ang kanyang anak. Isang napakagandang sanggol na may makapal na buhok at malalaking mga mata. Kusang pumatak ang luha ng kagalakan sa mga mata ni Clara habang hinahaplos ang maliliit na daliri ng bata. Lumapit si Lucas sa kanyang tabi, niyakap ang malalaking braso sa mag-ina at tinalikan ng tuktok ng ulo ni Clara. Tumingin si Liam sa mag-asawa, bit-bit ang malaking maleta na kanyang dala nung nakarang araw. Lucas, Clara, bumalik na ako sa airport kaninang madaling araw para i-reschedule ang flight ko. Babalik na ako sa Amerika bukas upang ituloy ang training ko. Liam, sambit ni Clara, may bakas ng lungkot. Clara, narealize ko na ang tadhana ay may mas magandang plano para sa atin. Patuloy ni Liam, seryoso ngunit may kapayapaan ang boses. Ang akala ko noon ng pag-alis ko ang magpapatatag sa atin. Ngunit ang totoo, iniwan kita sa oras na kailangan mo ng karamay. At ang kapatid ko ang siyang nanindigan at nagprotekta sa'yo. Lucas, alagaan mong pamilya mo. Clara, maging masaya ka. Pinapalaya na kita na may buong puso. Lumapit si Lucas at naging mahigpit ang pakikipagkamay nito sa kanyang kakambal na nauwi sa isang mabilis ngunit makahulugang yakap. Salamat, kapatid. Mag-iingat ka roon. Matapos magpaalam ni Liam, muling naging tahimik ang silid, ngunit isang katahimikan na puno ng pag-ibig at bagong pag-asa. Tinitigan ni Lucas ang kanyang asawa at ang kanilang anak, na mahimbing na natutulog sa dibdib ng ina. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Lucas, habang dahan-dahang pinipinit ang kanyang silver ring sa daliri. Gusto kong ipangalan sa kanya ay Lucas Alejandro Jr., sagot ni Clara. Tumingin ang diretso sa mga mata ng asawa. Dahil gusto kong lumaki siya katulad ng kanyang ama. Isang lalaking matapang, may paninindigan at marunong magmahal ng totoo. Natigilan si Lucas bago gumuhit ang pinakatapat at pinakamasayang ngiti sa kanyang mga labi. Hinila niya si Clara para sa isang marubdob ngunit banayad na halik. Isang halik na hindi dala ng dilim, ng pagkakamali o ng pagtatago, kundi isang halik na selyo ng kanilang walang hanggang pag-iibigan sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang gintong hawla ng Tagaytay tuluyan na naging isang tahanan ng tunay na pamilya. Isang kwentong nagsimula sa isang malupit na pagkakamali, ngunit nagtapos sa isang perpekto at masayang walang hanggan. Maraming salamat po sa pakikinig. Mula kay Rava TV at Miss Sandra, ang inyong narrator, ay nag-iiwan ng isang maliit na mensahe na ang buhay ng tao madalas parang isang madilim na silid, puno ng kalituhan, takot at mga desisyong nagagawa natin sa gitna ng kawalan ng liwanag. Kung minsan nagigising na lamang tayo, bitbit ang isang malaking pagkakamali na tila wawasak sa lahat ng ating mga pangarap. Gaya na naging simula ng kwento ni na Clara at Lucas, tila isang malupit na biro ng tadhana ang kanilang kinasapitan. Ngunit ang kwentong to isang paalala na hindi lahat ng pagkakamali nangangahulugan ng katapusan.
Madalas ginagamit ng tadhana ang mga hindi inaasahang pangyayari upang itamang ating landas at ihatid tayo sa kung saan tayo tunay na nararapat. Ang tunay na pag-ibig hindi laging nagsisimula sa perpektong paraan, sa matatamis na tula at sa mga pangakong madaling bitawan. Ang tunay na pag-ibig na susukat sa paninindigan. Nakita natin kay Lucas ng pagmamahal ay hindi lang isang emosyon, kundi isang responsibilidad. Ang kahandaang maging proteksyon sa gitna ng bagyo, maging pader sa oras ng panganib, at maghilom ng mga sugat na hindi siya gumawa. Kay Clara naman natutunan natin ang halaga ng pagtanggap at pagpapatawad sa sarili upang makita ang ganda ng bagong umaga. At kay Liam ang dakilang sining ng pagpapalaya. Sa mga mambabasang may pinagdadaanang tila isang malaking pagkakamali o pagsubok, huwag mawala ng pag-asa. Tulad ng mansyon sa Tagaytay na dating gintong hawla, ngunit naging tahanan ng pag-ibig. Ang iyong madilim na gabi lilipas din. Sa tamang panahon, sa ilalim ng liwanag ng katotohanan at pagtanggap, ang bawat sugat ay magiging bahagi ng isang magandang simula. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe ng puso ni na Clara, Lucas at ng maliit na si AJ. Hanggang sa muling pagbubukas ng susunod na pahina. Maraming salamat po.